May isa pang tanong doon kung paano ginagamit yung stop limit order. Stop limit order, usually, ginagamit ko yan. Take profit or breakout. For example, ganito. Yung area na ito yung resistance niya. Pag tinatamad ako mag-monitor sa chart, ang ginagawa ko dyan, ginagamit ko yung stop limit order. Usually, sinisit up ko yan. Ang buy stop limit order ko is sa hapon na. Ayaw ko mag-set up sa umaga kasi doon kadalasan sa umaga maraming fake out para ma-avoid natin yung fake out. Basta mga 8 ng gabi, doon ko sinisit up siya. Para medyo maiwasan natin ng konti yung halimbawa, yung gusto kong mag-trade ng breakout, buy on breakout, maglalagay ako ng order dito sa area na ito. Ilang percent yan? Tingnan natin kung ilang percent. Titingnan ko kung ilang percent sa all-time high, 2%, 2%. Maglalagay ako dyan sa 114,000, maglalagay ako dyan, ang gagamitin ko dyan, buy stop limit order. Para, pag na-trigger niya yan, automatic, makakabay tayo kahit hindi natin minomonitor. Doon ko siya ginagamit. Ang downside naman doon, minsan, kaya naglalagay ako ng order tuwing sa gabi, wag sa umaga. Inabot lang yung 114,000 sabay baba, paperless ka kagad. Para ma-avoid ko na hindi na ako in case mag-fake out siya, hindi na ako makasama dyan sa pagbaba ng price. In case man mag-fake out, maglagay na ako dito ng sell stop limit sa area na ito. Sa 114,000, mag-sell stop limit ako dyan para in case bumaba ulit dito sa area na ito, dito pa lang nakasil na ako. Diyan ko kadalasan ginagamit yung stop limit order. So, gagawa tayo ng video dyan sa susunod, market order, limit order, stop limit order. Gagawa natin ng video para mas malinaw, may paliwanag nating mayos, isang video yun gagawa natin. Yun lang muna ang video natin at wala namang ganong kalawang market, walang news na para i-pump yung market ngayon. Nasa neutral tayo ngayon. Isang news dyan na medyo positive para ma-breakout ni BTC yung 112,000. Yun lang, maraming salamat sa mga followers natin, sa mga viewers natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa inyo. Yung mga nag-share ng video natin, unang-una, maraming salamat sa inyo at nag-share kayo. Naniniwala siguro kayo sa mga advokasya ko na sana matulungan natin yung kababayan natin na mamulat sa mga ganitong klaseng business para medyo mapagaan naman yung buhay nila. Kasi ang nakikinabang nito, yung mga mayayaman na. Yung mayayaman, mas lalong yung mayaman. Yung mahirap naman. Bigyan natin ng chance para medyo umangat naman ang kanilang buhay. Maraming salamat. Purihin natin ang Panginoon.